Hello everyone, kumusta Aries? This is your general forecast for November 2024. We will look into the energies for you this month and anong mga advice ang gustong ibigay ng universe para sa iyo. Kung bago ka sa channel nito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from source para may positive energies ang lahat, okay? So sisimulan na natin ang general forecast mo for November 2024. Okay? So, Aries, let's see. You have the Two of Wands in your past, no? So, ito, there may be things na parang hindi mo siguro napansin or hindi mo hindi mo napansin yung mga nangyayari before na ano yung mga pwedeng mangyari in your future or in your present. So, pwedeng nangyayari na to sa October mo, no? So, there are things na parang medyo pinagsisisihan mo kasi hindi mo siya napansin. There are things that you could have done in the past, no? Pero okay lang yun because Aries, lahat tayo nagkakamali, no? And it's fine because in November, I can see you that you are seeing hope. May nakikita mo yung spirituality mo, nakikita mo yung pwede mo pang magawa, nakikita mo yung may liwanag sa dilim. Okay? This is something that you can do. Magagawa mo to ngayon. And alam mong posible siya. Okay, Aries? Yun yung nakikita kong maganda for you in November. So, tignan pa natin, no? Ano bang meron pa? You have the King of Swords. King of Swords, ito sinasabi sa inyo, Aries, na you will be meeting somebody who is matalino. Alam mo yun? Makikilala mo yung taong to na marami siyang alam, matutulungan ka niya. And somehow nakikita ko ikaw dito, Aries. Nakikita ko na ikaw din yung matututong magiging may alam pagdating sa negosyo, may alam pagdating sa mga problema. Kumbaga kahit anong problema pa tong mangyari, kahit ano pa tong kalagayan ninyo, magagawan nyo siya ng paraan para mas maging better, mas maging maginhawa, mas maging hindi ka na masyadong nagwo-worry. Nakikita ko sa inyo na kaya ninyo eh. Okay? Kung hindi man kayo ito, meron kayo makikilalang isang tao na makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng knowledge, and somebody that will help you to push the energies out. Kumbaga minsan kasi hindi natin naiisip yung mga solution sa problema, but some people maybe kakausapin ka nila, may mga gusto silang kumbaga meron silang role sa buhay mo, no? And that is yung person na yon na magbibigay sa iyo ng inspiration to move out of this. So ito yung the star na sinasabi natin, okay? Ano ang advice sa inyo, Aries? Ang advice sa inyo is wag mong tratuhin na lahat ng bagay ay baguhan ka. Okay? Let's say kunwari may problema sa relasyon. Madami ka naman ng natutunan in the past eh. So, kung may problema sa relasyon, ano yung mga natutunan mo in the past? Yun yung kailangan mong isipin, hugutan ng lesson, and i-apply mo yun sa current situation mo. Okay? Basically, kahit ano pa itong nagiging issue mo, let's say pera man yan, ganyan. Pero marami sa inyo kasi may kinalaman sa emotional eh. Ang kailangan ninyong malaman, Aries, is that kailangan mong unawain yung current situation. Ito yung sinasabi nga dito. Unawain yung current situation and use what you knew from the past. Gamitin mo yung mga nalaman mo noon para maharap itong ngayon. Okay? Kasi kung hindi, paulit-ulit ka lang, kung hindi mo gagamitin yung mga natutunan mo in the past, paulit-ulit lang yung mga problema mo. Para kang Page of Wands na ligaw, para kang batang ligaw na hindi mo kasi pinapansin kung ano yung mga natutunan mo sa school. Parang ganyan. So yun yung gustong sabihin sa'yo ng universe, Aries. No, matuto ka sa past mo. And kung ano man yung problema mo, napaka-general niya, no? Wala siyang sinabing specific eh. Pero nakikita ko sa inyo kasi marami sa inyo may iniisip when it comes to pera, relationships, and ikaw mismo, ang reaction mo mismo is yung emotional part. Okay? So,
If you resonate with this reading, please let me know by liking this video or commenting down below. Subscribe to Hula Juan and share this channel with others. Just a small gesture lang po ito to support this channel, okay? So, kuha na tayo ng advice cards ninyo. First advice card is to block out distractions. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out. Alam mo, in Tagalog, Aries, mag-focus kayo. Yun lang yun. Mag-focus kayo. Wag masyadong wag masyadong binibigyan ng pansin yung TikTok, yung Facebook, yung Instagram, kung ano-ano pa yung mga iba ninyong pinagkakaabalahan dyan na hinihiwalay kayo sa kung ano yung dapat na gawin ninyo. Marami sa inyo siguro nanonood lang ng TV, nanonood lang ng YouTube, 'di ba? Kumbaga paulit-ulit lang yung ginagawa ninyo na hindi na ninyo napapansin. You're not exactly helping your situation, okay? So tanggalin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyo. Okay? Next card niyo is Hawthorne, Balance and Elemental Kingdom. So, unang-una, the word balance. Kailangan pantay ang oras ninyo sa lahat ng bagay 'Di ba? Kung kailangan ng oras ninyo na gawin ang certain trabaho or kausapin ng ibang kung sino man, dapat yata 'yun ang ginagawa mo. Hindi yung puro tenga-tenga lang diyan at hindi yung pa cute-cute lang sa TikTok. Okay? Pasensya na sa mga nagti-TikTok, pero yun yung dumarating sa akin. And also, you need to be very respectful of other people, especially sa mga hindi nakikita. Hindi nakikita, ibig sabihin, mga elemento, ganyan. Okay? Maging marespeto kasi, tatandaan mo, tao man yan or hindi lang ikaw ang nag-e-exist sa mundo. Kailangan mong tandaan that you need to respect others the way you want to be respected. Okay, Aries? Yan yung nakikita ko dyan at yun yung mga mga sinasabi. Okay? Isa pa. Ayan, health. Marami sa inyo, hindi na siguro pinapansin na hindi na nakakabuti sa katawan ninyo yung mga pinagagawa ninyo, okay? Allow me, Divine, to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. So, kailangan mo ngang alagaan ng sarili mo. Yung iba sa inyo, masyado nang nagpupuyat. Yung iba sa inyo is parang nalilimitahan sa kayang gawin ng katawan. You need to be loving with yourself, and kailangan mong alagaan yung katawan mo because that is the only way for you na magawa yung mga purpose, alituntunin ninyo, yung mga kailangan ninyong goals na kailangan ninyong magawa, no? Because kung hindi ninyo uumpisahan sa sarili ninyo, hindi mo yun ipoproject sa ibang tao, sa lahat ng bagay. Kasi, unang-una, paano ka paniniwalaan ng mga tao kung ikaw mismo is hindi naniniwala sa sarili mo, okay? Hindi kayang lokohin ang mga ganitong bagay. So, that is your forecast, guys. Don't forget to follow or subscribe. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Alright? See you sa next reading.